Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga, kapatid. Ako si Reverend Marivic Layusa ng CRC Calabanga, Camarines Sur. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat po, kinatagpo mo ang aming mga pangangailangang espiritual. Sa pagninilay po namin ang iyong salita, madama at maisapuso namin ito. Magsilbi pong ilaw at tanglaw sa aming daraanan upang kami ay makalakad ayon sa iyong kalooban. Patnubayan mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Buksan mo po ang aming puso't isip at bigyan ng karunungan upang lubos namin itong maunawaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang aklat ng Exodo, Kabanatang 4, talatang 24 hanggang 31. Isang gabi, samantalang namamahinga si Moses, nilapitan siya ni Yahweh at tangkang papatayin. Kaya't si Zipporah ay kumuha ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos, pinahid niya kay Moses ang pinagtulian, saka sinabi, "Ngayoy, kasal ka na sa akin sa pamamagitan ng dugo." Dahil dito, niloob ni Yahweh na mabuhay si Moses. Kaya sinabi ni Zipporah, "Nakasal kami sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli." Samantala, sinabi ni Yahweh kay Aaron, "Salubungin mo sa ilang si Moses." Sinalubungan niya si Moses sa bundok ng Diyos at tinagka nang sila'y magkita. Sinabi ni Moses kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang kababalaghang ipinagagawa sa kanya, at magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga leader ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moses ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos, gumawa si Moses ng kababalaghan sa harapan nila, at naniwala sa kanila ang buong bayan nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh, at hindi lingi dito ang pang-aaping ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Yumukod sila at sumamba kay Yahweh. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa mga talatang nabasa natin ay nagpapakita ng pagmamahal, habag at pagkalinga ng Diyos sa bayang Israel. Ang Diyos ay hindi nakakalimot at tinutupad niya ang kanyang pangako. Sa mga talatang ito, may 5 puntong inihahayag ang Diyos. Una, tinawag ng Diyos si Moses upang palayain at iligtas ang Israel. Pangalawa, ang di pagsunod sa Diyos at sa mga pinag-uutos niya ay nangangahulugan ng kapahamakan. Pangatlo, ang tuntunin ng pagtutuli sa mga Hudyo ay tanda ng tipan ng Diyos sa bayang Israel. Pang-apat, ang ginawa ni Zipporah ay nagpapakita na ang laman at dugo ay nagsisimbolo ng tipan at pangako ng Diyos tungo sa kaligtasan. Panglima, ang pagtutuli sa lumang tipan ay may kaugnayan sa bagong tipan na ang kahulugan ay pagwaksi ng lumang pagkatao at isang bagong buhay kay Kristo. Tinawag ng Diyos si Moses to lead his people Israel out of slavery in Egypt to the promised land. Si Moses ay isang Hudyo mula sa lipi ni Levi, kaya siya ay isang Levita. Siya ay bunso sa 3 magkakapatid ng pangalan Miriam and Aaron, at siya ay propeta ng Diyos. Kahit siya ay may pangamba at pag-aalinlangan nang suguin siya ng Diyos, thinking na baka hindi siya paniwalaan sa mga sasabihin niya. Subalit may pangako ang Diyos sa kanya na hindi siya pababayaan, tutulungan kung ano ang kanyang sasabihin, kasiguraduhan na papakinggan siya. May kahinaan din siya sa pagsasalita, kaya ibinigay ng Diyos si Aaron sa kanya. Si Aaron at Moses ay pinagtagpo ni Yahweh. Ginawa nga ni Moses ang sinabi ng Diyos sa kanya, kaya magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga leader at Israelita. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moses ay sinabi rin ni Aaron sa kanila. Gumawa nga si Moses ng kababalaghan sa kanila, at naniwala sa kanila ang buong bayan dahil sa pahayag nila tungkol sa Diyos. Nalaman ng buong bayan na hindi lingid sa Diyos ang pang-aaping nararanasan nila sa kamay ng Ehipsyo. Nalaman din nila na dinalaw sila ng Diyos, kaya yumukod sila at sumamba kay Yahweh. Ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay ng pag-asa sa bayang Israel. Ito ay isang mabuting balita
para sa kanila. Balikan po natin ang talatang 24, 25, and 26. Naghahayag ng mga mahalagang pangyayari. Una, Moses forgetful of the foundation of Israel covenant relation to God. Pangalawa, God was about to kill Moses because Moses had not circumcised his son. Ang pagtutuli ay palatandaan ng tipan ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi. Tipan, ito ang kasunduan ng Diyos at ng tao. Ang pagtutuli ay palatandaan ng tipan ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi. Tipan, ito ang kasunduan ng Diyos at ng tao. Pangatlo, si Moses ay hindi magiging matagumpay sa pangunguna sa bayang Israel until he fulfilled the conditions of God's covenant, and one of those conditions was circumcision. Pang-apat, sa pamamagitan ng kabayanihang ginawa ni Zipporah, na-save niya ang buhay ni Moses at ng kanyang anak. Nakita ni Zipporah na ang hindi pagsunod sa tuntunin ng Diyos ay nagdudulot ng kapahamakan. Ito'y nagpapakita ng isang huwarang asawa at ina ng tahanan ay may malaking gampanin sa gawain ng Diyos para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nagpapakita rin ito ng malaking kaugnayan ng pagtutuli sa bagong tipan. Sabi sa Roma 5:25-29, ang tunay na pagtutuli ay may kasamang pagsunod at ang tunay na tuli ay sumasamba ng tunay. Mababasa rin natin sa Philippians chapter 3 verse 3, ang mga Kristiyano ay tinuli nang sila ay mabautismuhan. Colossus chapter 2 verse 11, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Sa ating conclusion, ang epektibo at pagiging matagumpay sa buhay ng paglilingkod sa Diyos ay ang tunay na pagsunod sa kanyang pinag-uutos. Ito ay nagbubunga ng kalayaan, kaligtasan ng taong alipin ng kasalanan. Sa pamamagitan nito, na ipapahayag ang layunin ng Diyos, ang kanyang pagmamahal na nagdadala sa tunay na pagsamba at pagkilala sa Kanya. Sa pamamagitan nito, na ipapahayag ang layunin ng Diyos, ang kanyang pagmamahal na nagdadala sa tunay na pagsamba at pagkilala sa Kanya. Sa atin pong pagtatapos, tayo ay manalangin. Salamat Panginoon sa mga katuroang na ihayag mo po sa amin. Mahalaga ang tunay na pagsunod sa iyong kalooban. Dalangin po namin na ang bansang Pilipinas ay makalaya din sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang bawat Pilipino ay makakilala sa iyo. Tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Gamitin mo po kami na iyong mga anak bilang daluyan ng pagpapala para sa kanila. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. We commit everything to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga.